PWH and also kay Pastor Arnel sa hospitality. No? Dati-dati sa dorm lang tayo magkakasama. Amen? Ngayon ay sa gawain na ng Panginoon lalo. Ano? Alright, tayo po tayong lahat. And let's open our Bibles please to 1 Kings chapter 18. At tayo po ay mag-aaral lang salita ng Diyos. Amen? Ang mensahe natin ngayon ay apoy. Pero nararamdaman na natin yung init ng apoy. Amen? Amen. 1 Kings chapter 18, and let us read verses 36 to 38. Amen. Tatlong talata lang po, but we will go through the chapter. Atin pong tingnan po itong ating babasahin po. 1 Kings po. Yan. Alright. Thank you so much. Salamat po sir. Okay, sabay-sabay po tayo magbasa. Kung nakita niyo po na magsabi lang ng amen. Amen. Verses 36 to 38, ready now, read. And came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell, and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. That is our duty, ipakilala ang Diyos. Amen? We don't build our names. We don't build the name of the church. Amen? But remember this, our message ay ipakita, ipakilala ang ating Diyos. Amen? Ang Diyos na nagliligtas kagaya ng inawit ng choir kanina, ng ensemble. Kaya nga mga kapatid, din pong gabi, hindi natin may papakilala ang dakilang Diyos natin if we are not revived. Amen? Pero pag revive, mga kapatid, ay pambihira. Palagay ko, sa linggo. Kahit nagbabaga ang sikat ng araw, siguradong masaya lahat tayo. Amen? Now let me speak on the subject, the power of revival. Amen? The power of revival. Tayo ay manalangin, Panginoon. Salamat po sa inyong biyaya sa gabi. Thank you, God, for this great privilege to be part of this great event and great history that you are writing, Panginoon, para po sa CBBM Batangas City. Salamat, Panginoon, kay Pastor Joe at sa kanyang opportunity na binigay sa inyong lingkod. Magiging Preacher Arnel sa kanyang leadership po dito as he lead your people, O God. May you help us, O God, tonight that thy people will be revived more, O God, that thy word may be lifted up at kayo po'y makilala, matanyag sa lugar na ito. May help us, Holy Spirit of God, as we study your words. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Please be seated. Amen. Amen. Hindi ka pa nagpipis, pagpapawisan ka na. Amen. Amen. But, alam niyo, wala akong nagsimula sa gawain na talagang lahat ay perfect na. Amen? Lahat ay dumaan po, mga kapatid, sa sacrifice. Amen? Salamat po. Amen. Now, makita ko natin, this is a familiar passage from the scripture. Amen? Na tandaan natin, mga kapatid, that the fire of the Lord ay hindi lang ho yan basta apoy. Nakikinig ho ba kayo? Amen? As we can see, these words, mga kapatid, the prophet Elisha was asking God, ay tandaan natin, may kalagayan muna sila bago nila hingin ito. Nakikinig ba kayo, amen? Now, tandaan natin, that fire, always picture, mga kapatid, yung tinatawag na power from God, amen? That fire also pictures, mga kapatid, yung tinatawag na endeavor, yung sigla, yung buhay, mga kapatid, amen? It isn't just always, mga kapatid, sinasabi patungkol sa impyerno, amen? Especially kung ang apoy ay galing sa langit. Now, we are not asking God na tayo ay bigyan ng apoy, literal, mula sa langit. Amen? Pero ang ating inihingi, mga kapatid, ay yung apoy na ilalagay ng Diyos sa ating puso upang maipakilala ang Panginoon na kahit sa ganitong panahon, na kahit sa mga tao na parang imposible, dito sa lugar ninyo, Batangas City, isa sa pinakamatigas. First time po kami nakapag-solve nito sa Lipa, ay talagang bago ka papasukin sa bahay, talagang may ipapasiay ka pa. Amen? Dito sa Batangas, ganun din. Pero salamat sa kayong mga testimony. Imagine, na-save. Binabago. From a Catholic church, mahirap ba, teacher ka dyan. Talagang, it needs to take a stand
na para pagtiwalaan mo ang Diyos. At yan po yung epekto ng revival from the Word of God. Amen? Mga kapatid, hindi yan basta apoy galing lang sa mundo. Hindi yan apoy na galing lang sa material na bagay. Yan ay apoy galing sa salita ng Diyos. Now, as we can see, mga kapatid, Elisha was asked by God na pumunta ka na doon. Nakikinig mo ba kayo? Amen? As we can see, number one, before we can have that revival from heaven, that power, imagine, yung power na yun, imagine, kakaharap niya doon is the backsliding Israel. Ang kaharap niya rin doon ay ang wicked Ahab. Kaharap niya rin, mga kapatid, yung Baal's prophets. So, meron na siyang attendance na napakarami sa anniversary. Amen? Amen. Pero iisa lang siya. One person that is revived. Are you saying amen? One person na talaga siya determinado na ipakilala ang Diyos. Sometimes, mga kapatid, minsan gusto natin maglingkod sa Diyos na marami tayong kasama. Amen? But there will be time na nag-iisa ka lang at kailangan mong tindigan. And imagine, isang tao na may revival from God, mga kapatid, can change the heart of the people and can change, mga kapatid, yung puso ng ating Panginoon. Number one, let us first, mga kapatid, before we receive the power of that revival, let us see first the issue. Kasi pag hindi natin alam yung issue dito, huwag tayong makialam. Amen? Amen. Sabi nga na, iday pa CCTV niyan. Amen? But number one, let us see the issue clarified. Amen? Now, the Elijah, ang issue dito, mga kapatid, tandaan natin, during the time of Elijah, Ahab was a backsliding king. Well, historically, yung northern kingdom talagang walang halos maayos na hari dyan. But remember, kahit ganun ang kalagayan ng Israel, the northern kingdom, still may lingkod ng Diyos na pupunta sa kanya. Pinapupunta siya ng Diyos na puntahan mo na. Because sa kalagayan ito, mga kapatid, ang lugar na yan ay hindi pinapatakan ng ulan sa loob ng 3 taon at kalahati. At kung mag-aaralan natin, ang ulan ay napakahalaga sa kanila. Nakikinig ba kayo, man? Wala silang maitatanim, walang tubo, walang tutubong halaman, wala silang wheat, wala silang barley, wala silang totally, wala silang kakainin. At ikamamatay nila. And the issue is that, mga kapatid, yung tinatawag na klima, ang issue dito, mga kapatid, ay yung puso ng Israel during this time. Doon sila, mga kapatid, ang lugar na ito, ang Batangas City ay pwedeng gawin ng Diyos na lalong maayos kung ang isang Kristiyano ay revive galing sa Panginoon. Pero pag hindi natin makita ito, that's why he was there. The problem was not the diesel. Amen? The problem was not the finances. The problem was what? The backsliding. Pag sabing backsliding, mga kapatid, you lose your appetite on God, on the things of God. Hindi ka na na-excite sa salita ng Diyos. Wala ka ng interest sa salita ng Diyos. Wala ka ng tiwala sa salita ng Diyos. At hindi ka na naniniwala sa himala ng Diyos. And that is the state of Ahab. He trusted on his kingship. He trusted on his wife. Nandiyan ba kayo? Amen. Kung pa man, mga kapatid, amen? He trusted in his wife. Si Jezebel, ang laki ng epekto ni Jezebel sa kanya eh. Kaya naglalo siya nag-backslide, amen? Kaya salamat na lang, may mga bisis dito na baka Diyos, amen? Wow, amen? They have sinned. Kaya nga the issue here is what? Sila ay nasa backsliding period. And imagine, dumating sa punto na nung pinatawag na sila doon sa Mount Carmel, tahimik lang sila. Isa lang yung revive. May pwede ngayon sa pamilya mo, nag-iisa ka, nahihirapan kang akayin sila sa Panginoon, maybe sa barangay ninyo, nag-iisa ka, pwede lumalabas ka, masaya na sa church ka, but there are times, mga kapatid, nag-iisa ka, pupunta ka dyan. But let me tell you something, if you are revived from God's Word, listen to this, pwede mong mabago ang direksyon ng mga tao yan. 450 Baals pa. Yung mga Israelita natatakot sila dito sa verse number 21. And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two what? Opinions. If the Lord be God, follow Him. But if Baal, then follow him. Look at this. And the people answered him not a word. That, doon pa lang. Backslider na talaga.
Sabi ng preacher nyo, tayo ay naniniwala na magliligtas ang Diyos. Ang sabi ng mga tao ay, ayan, not a word, backsliding. The preacher is, ito yung goal natin, 200! And the people answered, not a word. Dapat nag-i-amen na eh, amen? Tayo ay magbibigay, amen? Tayo magsasakripisyo, amen? Gagawin natin na kahit hindi mo kayang impitahin, pero tatapakan mo, bakit? Revive ka eh. Sige nga, tingnan natin sa Sunday, amen? Tingnan natin kung revive talaga. Yung kahit ikaw ay mainit, pero naka-long sleeve ka. Naka-suit ka, amen? Wow! Pag hindi ka revive yan, ewan ko na lang. Kaya nga mga kapatid, pag naglalatag ng vision, Elijah was what? Casting the vision to them. Pakilala natin ang Diyos. Ipakilala kung siya ay totoo. Susunod tayo. Kung siya ay totoo, maniniwala tayo. Kung siya ay totoo, ay maninindigan tayo. Yan, revive. Pero sa kala, imagine, wala. Yung hangin, shhh. Shhh. Alam nyo, yan ay senyales ng backsliding na. Tandaan nyo si Elijah na doon para sabihin kay Ahab, paulan na, darating na ang ulan. Pero bago ang ulan, kailangan muna ng apoy. Amen? There would be showers of blessing. Pero hindi mangyayari yan pag hindi mo inayos ang relasyon mo sa Panginoon. If you are saved tonight, you're so happy. Lalo na kung saved ka na naglilingkod ka. Amen? Kailangan maklarify muna, ano ba ang kalagayan mo sa Panginoon? Amen? Pwede ikaw ay kasama lang pero wala kang balak. Parang yun, nandun yung mga tao. Nagsasalita si Elijah. Hindi sila sumasagot. Ano ba kayo? Hanggang kailan ka mamumuhay sa dalawang opinyon? Ano yun? Sa Diyos ka ba? O dapat pag sa Diyos nasunod. Amen? Okay, Baal, isang form ng Diyos-Diyosan ng mga lumang mga pananampalataya. Issue. Kaya nga yan ang issue natin ngayon eh. Hindi problema yung lugar, mga kapatid. Kahit mainit, kaya natin eh. Pinoy tayo. Pero sa basketball ba, kahit nagtirik ng araw, nagpa-basketball pa eh. Tama ba? Kahit mag-basketball ng ilang laro kayo dyan, kahit sumakit ang katawan, mabalik-balik ka. Kaya hindi issue yung katawan. Hindi issue, kapatid, yung pera. Bakit? Nakakagastos ka na kung saan-saan. Nakikinig ba kayo, amen? Hindi rin issue, mga kapatid, yung hiya. Tandaan nyo, makapal ang ating mukha. Amen? Post ka nga ng post ang iyong mukha sa Facebook, hindi makapal ang iyong mukha. Lahat ng anggulo, kaya anggulo mo. Amen? Pero ang issue din naman, kaya nga, kung isa lang ay marirevive, isang barangay pwedeng makarating yung simbahan. Isa ay marirevive, isang tatay marirevive. Yung dati mong kainuman, madadala mo sa simbahan. Yung dati mong kasugalan, madadala mo sa simbahan. At kahit na kayo ay nagumon, mga kapatid, sa inyo magsamba sa Diyos-Diyosan, kung ikaw ay manatanggap ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng patuto. Tatagin mo kahit tawanan kanila, kahit nag-iisa ka. Si Elijah nag-iisa. Akala niya yung mga kasama niya, kakampi niya. Pero sila ay laging nagdadalawang isip. Nandiyan ba kayo? Hanggang kailan ka magdadalawang isip? Na paniniwala mo yung mga testimony. Binago ng Diyos, sinaligtas. Ang salita ng Diyos, binabago sila. Hindi perfecto, pero binabago ng Diyos. Kailangan mo matuto na ikay magdidesisyon ngayon, Panginoon. Hindi talaga tama ko, kaya kayo sumiya. Kaya darating nga nito yung mga revive, pambihira. Yan yung excited. Pawis-pawisan yan. Gumagastos yan. Tumutupot sa sariling bulsa yan. Gagawa ng paraan yan. Yes, may mga struggle para habang nanunundo ka. Yes, may mga struggle habang nasa area ka. Pero revive ka. Hindi mo makikita yon. Bakit? Ang nakikita mo, ano namang maliligtas? Hindi issue ang problema. Hindi issue kung kayo nag-iisa. Hindi issue kung wala kang kasama. Ang issue dito, ang puso mo ba'y tinanggap ang salita ng Diyos? Issue, i-clarify natin sa Panginoon yung Panginoon. Ako yan. Tingnan nyo, sino sa inyo dito sa mga taga-Batangas, wala kayong kakilala? Kawawa ka naman. Sino ito taga-Batangas City talaga? Ayan o! Pagkainan, nakakapag-imbita kayo, tama ba? Tama?
Yes, amen. Pag may kainan, makakapag-imbita ka ng marami. Yung iba nga kahit hindi mo iniimbita, nakatok eh. Amen. Eh ngayon pa, ikay ligtas na. Ngayon pa, ikay Kristiyano na. Ngayon pa, ikay nasa tamang pananampalataya. Ipaayos mo lang yung puso mo. Sigurado sa darating na linggo, ang dami mong bisita. I-clarify natin yan. Kaya kapag backslider ka, malungkot ka talaga eh. Kapatid, kahit mainit, masaya ka. Bakit? Nasa Panginoon ka eh. Eh, yung mga nasa aircon na malungkot pa rin. Hindi talaga yung lamig, hindi yung init. Nung Sunday, pambira sa ano, nung tumayo sa ano, bakit kaya ganito espiritu? Pagod sa swimming. Hindi, naka-aircon na, pero ang lungkot pa rin. Pero kayo kahit mainit. Masaya. Di ba masayang natutulog? Amen? Number 2, indecision was challenged. In verse 21, tingnan niyo po, yung binasa natin kanina. Tinatanong sila hanggang kailan? Ika-4 na anibersaryo na. Hanggang kailan ka ba uupo lang? Hanggang kailan mo papayagan na ikaw ay mediocre lang na? Okay lang, konting involvement. Okay lang, konting... Hindi mo maramdaman talaga. Nagpa-basketball ka, marami kang kalaro, pambihira, imbitahin mo lahat yan. Laman ka ng court. Mga adik din ito, mga kapatid. Oo. Ano si BBC? Christian Bible Basketball Court. Amen? Ha? Okay, kaya may kaibigan, may influensya po kayo. Pero pag hindi ka nagdesisyon, sayang ang 4th year anniversary. Anong iguguhit mong desisyon ngayong anniversaryong ito? Basta yung pagkatapos anniversary talagang pagtingin mo sa wallet mo, wala na. Pero masaya ka, bakit? Ang dami na panalo. At dahil pakilala ang Diyos, hindi naman natin pinapakilala kung sinong tao dito eh. Si Jesus ay nagliligtas sa inamatay, inilibing, at mulit na buhay. Hindi ang simbahan, kundi si Kristo ng simbahan. Kaya hindi tayo nangangampanya sa politiko. Ang ating ipinapangaral, si Kristo. Sapagkat walang pag-asa sa mga politiko. Pero kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Amen? Hanggang kailan yan ang tanong? It is being challenged. Kaya nga yung preacher ninyo, pinagpe-pray kayo. Yung pastor po natin sa Santa Cruz, pinagpe-pray kayo. Bakit? Dapat magkaroon ka ng desisyon. Huwag ka lang sumama sa agos. It should be an individual decision. Kasi iba nakikisama lang, mas din kami. Kaya pagdating ng linggo, walang bisita yan. Kaya, alam niyo pa, may pagkakataon na pwedeng ikaw ay maraming inimbitahan at yung inimbitahan mo ay hindi nakadalo. Pero yung hindi mo na imbitahan, nakadalo, bakit? Yung desisyon mo, malinaw kasi sa Diyos. Kahit anong mangyari para sa Diyos. Hindi mo titingnan kung ano yung kulang, sapagkat laging may kulang. Hindi mo titignan kung ano yung pagod, sapagkat laging may pagod. Kahit wala ka sa Panginoon, mapapagod ka. Palagay nyo ba, hindi ka maiinitan kung wala ka ngayon dito? Ano ka? May sariling mundo? Ang yaman mo. Amen? Pero lagi kayo challenge. Dapat magkaroon ka ng desisyon. Mga tatay. Mga tatay, lalo na. Hanggang kailan ka uupo lang? Tumayo ka naman para sa Panginoon. Amen! Naisip nyo naman pang bihira, pwede kang gamitin ng Diyos na yung darating na linggo. Yung mga tao siguro, ano nangyari dito? Nagdesisyon na akong maglingkod sa Diyos. Sasamahan niyo yung preacher. Hello? Hindi yung preacher, go! Kaya mo yan. Pinagpe-pray ka namin, maganda yung prayer! Pero dapat yung decision mo, magtutulak sa'yo, samahan siya! Amen? At ikaw ay mautusan! Ano sa dulo nito? Inutusan ni Elijah sila. Katayin niyo yung 450 na yan. Mahirap yun. Wala kayong palalampasin dyan. Sumunod mo sila. Yung dating hindi nasunod, nagdesisyon ang sumunod.
Amen! Di ba mga tatay, maganda yun? Ikaw ay busy. Hindi yung kailangan ako. Kailan kaya matatapos ta? Pero yung revive, talaga mga tatay, Sir, ano pwede natin gawin? Sir, anong pwede may gulong? Sir, hindi yung doon ka sa Krispy King. Amen? Kaya ka na high blood. Ha? Indecision was challenge. Mamimili ka talaga. Kaya ka ngayon mga hindi pwede gawin nasa neutral ground. Hindi pwede gawin. Kaya magandang testimony kanina eh. Ay talagang kailangan may manindigan. At ang isang Kristiyano na maninindigan ay pwede gamitin ng Diyos para baliktarin ang sitwasyon ng lugar na ito na maraming Diyos-Diyosan sapagkat merong isa. Ihamas mo kung hindi lang isa. Nakikinig mo ba kayo, Amen? Ang kailangan dito, desisyon. Huwag ka nang mag-agam-agam pa. Huwag ka nang mag-alinlangan. Huwag ka nang umawit na sana dalawa ang puso ko sa job lot sa Diyos. Ibigay mo na sa Panginoon yan. Kaya nga problema talaga nila dito, malayo ang puso nila. Hindi dahil sa wala silang kakayanan. Hindi sa dahil walang ulan. Hindi dahil yung leader nila korap. Si Elijah nanindigan, nag-iisa. At ang bawat isa dito ay pwedeng maging kagaya ni Elijah. Number 3, not just the indecision was challenged. The idolatry was exposed. The idolatry was exposed. Kaya nga doon sa binasa sa verse 21, kung sa Diyos, ang buhay natin dapat ay, sabi nga ni Pablo, ay maging living epistle. Sulat, pag binabasa ka, baka mamaya puro chismis yan. Amen? Yes, amen. Pag binasa ang buhay natin lagi sa biyaya ng Diyos. Amen. Pag narinig ka, ayan na nasin kung mamatay ka, tiyak mo na ba ang langit? Pag nakikita ka, aba, ayan na naman si biyaya ng Diyos. Amen. Aba, yan na laging maghapon na simbahan, di ko maunawang, pero ang saya-saya niya. Mga kapatid, idolatry was exposed. Alam nyo, ang idolatry ho, during this time, imagine 450 Baal's prophet, sumasamba sila. Imagine, nagkaroon pa ng challenge ito, ng labanan. O sige, kuha kayo ng isang balak, isang baka. O, iyan na, kung sino makakakuha ng sagot sa Panginoon, ng apoy, siya ang tapanalo, siya ang totoong Diyos. Kaya anong ginawa? Tumalon doon, talon-talon sila, amen, nagtatatumbling, amen. Nagano sila, naghawak mo ang beat, mga ganon, amen. Oo. Nagsusumba sila doon. Kasi ngayon, ganyan ginagawa ng ibang simbahan eh. Nandiyan pa ba kayo? Imagine, may simbahan, kung bihira, ang kinakanta sa congregation, hawak mo ang beat. Iba na hawak mo ang beer, amen. Iba naman hawak mo ang ano. Ha? Huwag na, amen. Ha? Imagine, 450 attendance sa Topad. Attendance sa Santa Cruz, 500, 450. Ang matindi, ang itsura nila, mga mukhang Diyos-Diyosan. Sumasamba, ang matindi, nagsugat pa sa sarili. Ano yung ginagawa ng mga young people ngayon, amen? Amen! Konti lang, na-depress. Na-depress ako. Ba't ka na-depress? Wala akong baon. Wala ka bakasyon eh. Sumamba ka sa soul winning, wala kang gutom. Wala ka rin busog. Amen? Parehas lang yun. Pero may masaya kang puso. Imagine na-expose nito. Kaya nung tinatanong sila, tinatanong yung mga tao, walang sagot. Nung naandyan na mamaya, walang nangyayang tanghali na. Wala bang apoy mula sa langit. Amen. Ano sabi nila dyan? Ba'y tawagin nyo, baka namamasyal yung Diyos nyo. Baka nasabi ng Bible, sila'y may mata pero hindi nakakakita. Sila'y may tenga pero hindi nakakarinig. Sila'y may paa pero hindi nakakalakad. Sila'y may kamay pero hindi nakakaabot. May katawan pero walang buhay. Pero tayo mga kapatid, ang ating sinasamba, ang ating pinaglilingkuran ay may buhay. Nakikita tayo, narinig, nakikita mga kapatid, inaabot tayo, pinupuntahan tayo, at hindi tayo pinapabayaan. Kapatid, tandaan nyo, yan ang idolatry, walang magagawang mabuti sa buhay mo. By the way, ang idolatry, pag sabi ng Diyos-Diyosan, hindi lang ito mga inanyuan.
Nakikinig ba kayo, amen? Ito yung mga bagay na inuna mo maliban sa Diyos. At gawain ba nito ay gawain ng Diyos? Sumagot ko kayo na maigi. Kung hindi ka naniniwala, pambihira, backslider ka niyan. Ang CBBC Outreach Batangas City ay gawain ba ng Diyos? So maliwanag sa atin na gawain ito ng Diyos. Amen? Eh bakit yung iba hindi nag-involve? Huwag kang yuyuko. Ang idolatry, tinan nyo, walang magagawa. Ang gawain ng Diyos ito, may gagawin siya. Bakit? Ang ipinapangaral dito, ang Diyos na buhay, ang salita ng Diyos sa buhay, para na ikaw ay may binagong buhay. Pero tinan nyo, ano nagpapalungkot sa atin? Yung Diyos na walang buhay. Diyos-Diyosan. Mga bagay na inuuna, mag-anniversary, wala ka sa linggo. Masarap niya kasama ka sa preparasyon, naglilinis ka, nag-e-area ka, nag-iimbita ka. Amen? Ang sarap nung ikaw yung kasama. Kayo ay kasama, hindi lang sa tagumpay. Kasama din kayo sa panalangin. Kasama kayo sa bawat antas na ginagawa. Pero kung ito'y sa Diyos, mga kapatid, pero ang nakakalungkot pag may hindi pa sumasama. Nandiyan ba kayo? Ang preacher, di ba, lingkod ng Diyos. Buti na, hindi lingkod ni Baal. Eh, samahan nyo. Yun na nyo, ayan na. And they answered him that a word. Samahan nyo. Ano ba naman yung magsakripisyo kayo? Amen? Amen! Ay para sa Diyos! Hindi naman pangalan natin na papakita natin dito. Mas paglabas siya, makikita, pagkatapos, salamat na bless ako sa salita ng Diyos. Ikaw naman, wow. Wow, ginamit ako ng Diyos. Di ka makapaniwala. Sabi nung inimbita mo, bakit hindi makapaniwala? Pero salamat ang Diyos sa niwala! Pwede kang gamitin! Amen? Kapag idolatry, huwag mong unahin mo ito. Unahin mo. Amen? Unahin ko. Tingnan niyo po ito. Colossians 3:5. Hindi lang ang mga Diyos-Diyosan ay mga inanyo ang bagay. Hindi lang ang mga Diyos-Diyosan ay mga inuuna mo maliban sa Diyos. Anong sabi ng Biblia sa Colossians chapter 3 verse 5? Nandiyan na po kayo? Let us read. Mortify therefore your what? Members which are upon, ano yan? Fornication. Kaya iba, di makapagpagamit. May boyfriend, may girlfriend. Di pa naman mag-aasawa. Sino na, humihina ka, hindi mo maimbitahan, nahiya ka kasi bakit? Nakita ko may kaakbay. May holding hands. Lagi kayong, kaya walang power, backslider. Fornication. It is good for a man not to touch a woman. Kaya hindi ka makapag-invite sa barangay niya, bakit? Lagi ka may ka-holding hands, kapwa lalaki. Hindi. Colossians chapter 3 verse 1, sabi ng Bible, for uncleanness. Hindi lang marumi sa katawan, marumi din ang bibig. Marumi din ang post. Ngayon, hindi lang bibig eh. Hindi lang isip, hindi po sa pati mga post. Buti pa yung post na nililinis, yung post po hindi. Amen? Inordinate affection. Ba, maling pakiramdam. Mamaya, tingnan nyo ha. Mas mahal mo ang mundo kaysa sa gawain ng Diyos. Mas bisa, masama pa ang isip mo sa preacher, kaya perahan na naman tayo. Kala mo may pera talaga. Nandiyan ba kayo? Ano pa sabi ng Bible? Evil concupiscence. Ang hirap ang pinito. Amen? And covetousness. Bihira. Ano sabi ng Bible? Which is what? Pastor, may trabaho kasi ako sa linggo, kaya hindi ako makapag-iwag eh. Covetousness. Uma-absent ka nga pag swimming! Uma-absent ka nga pag may gala! Bakit hindi ka mga-absent pag may anniversary? Covetous. Kala mo naman talagang kailangan siya doon sa swimming.
Kapatid, ibuhos ninyo ang inyong atensyon sa gawain dito. Nai-expose kasi kung sino talaga ang sumasamba sa Diyos. At sino ang nagpapanggap. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? So, ano kaya may exposes coming Sunday? Yung sumasamba sa Diyos? O niloloko ang Diyos? Ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga kayo hindi nakikinig sapagkat hindi kayo sa Diyos. Kaya dapat yung iba narito pero wala, nasa online. Ayan, nililipat pa. Amen? Pero salamat, narito kayo. Buti na lang na-expose sa Diyos ka ngayon. Ay, lubos-lubosin mo na. Sumali ka na sa gawain. Amen? Para ang alam mo, pag na-expose ka sa gawain ng Diyos eh. Tingnan nyo, mga tatay, di kayo tuturuan magsugal si Ranel. Para magpustahan kayo, ha? Young people, hindi kayo tuturuan na kayo ay mamuhay na may makasalanan. Na-expose kayo sa kabanalan. Kaya nga kayo, ganyan na itsura ninyo. Amen? Ano, hindi ba nasa gawain ng Diyos? Iba itsura nyo, tatanggalan kayo. Lalo yung mga may asawa, dududa-duda ka pa. Ang asawa ko wala pa. Saan kaya yun? May sweldo kayang iuwi? 15 kahapon. Amen? Diba tama ba? 15. 30. Diba? 20. Amen? Isipin nyo, pag na-expose sa kasalanan, lahat yan ubos. Yan, pag sa gawain ng Diyos, pambihira, nag-tights ka na, nag-offer ka pa, may pang-anniversary ka pa. May natira ba? Amen? Ay, pagka ininom mo ng alak yan, ay ubos yan. Nandiyan pa ba kayo, man? Kaya dito, na-expose talaga yung sa Diyos. John 8:47, ang sa Diyos, nakikinig talaga. Kahit mainit. Sila naman dito, hindi pa nila apoy, amen? Number 5, the instruction was conveyed. 1 Kings 18:39. Natawag na po ang Panginoon ngayon. Chapter 18, verse 39. Ano sabi ng Bible? Nabasa ng tubig na yun! At nung hiningi sa panalangin na andyan. Just try to imagine, yung mga Baal's prophets, pagod na pagod, duguan. Nakikinig ba kayo, men? Pero walang nangyari. Pero yung revive na nalangin, yung revive na nalangin, hindi na para sa kanya, kundi para sa iba, amen? And the fire was what? Was being watched by them. Wow! Sa linggo, mapapawaw talaga tayo, amen? Pero yung iba mapapawi, amen? Bakit hindi ka kasali? Imagine nakita nila talagang inubos lahat, yung balak, yung kahoy, yung dust, lahat, even yung tubig, inubos. Wow. Alam niyo ba, ang gawain ng Diyos, nakakawaw talaga. Mapapapraise the Lord ka. May mga testimony, ilan pa lang yan, lalo na iba pag nagsalita pa. And how much more this coming Sunday? Ilan dyan ang miraculously makakarating sa simbahan? Nandiyan pa ba kayo? Sapagkat may isang revive. Tingnan niyo po, sabi ng Bible, 8:39. And when all the people saw it, they fell on their what? Faces. And they said, ito na, kanina walang sagot. Ngayon, ito na. The Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Amen? Yan ang sinasabi ni Elijah, ipapakilala natin ang Diyos! Ipapakilala natin ang Diyos! At ito na ang tugon ng mga tao. Kapag revive ka, yan ang mamumutawi sa iyong bibig. Ang instruction is what? Ang Diyos. Totoo ang Diyos. Amen? Amen? Ang nakakatuwa pa dito, verse 40. And Elijah said unto them, kanina walang event, hindi nasunod, walang participation, kahit audience impact, wala. Amen? 10% na ka lang, wala pa. Amen? Pero ito, and Elijah said unto them, hindi lang sila nagsabi lang, ang Panginoon ay Diyos. Ang Panginoon, siya talaga ang Diyos. Kasunod, pag kinilala mo ang Diyos ay Diyos, susunod ka sa lingkod ng Diyos. Verse 40, and Elijah said unto them, take the prophets of Baal. Let not one of them escape. Habang hinang-hina pa.
Hindi sila makatakbo. Tumagas na ang dugo. Napagod na. Kasasamba sa Diyos-Diyosan. Alam mo, maraming tao pagod na pagpunta sa Diyos-Diyosan na yan. Nandiyan pa ho ba kayo? Maraming tao ngayon, pwede hindi nila sabihin, kagaya nito mga propeta ni Baal na ito. Pero sila'y pagod na pagod. Sa huli, pag namatay pa, sa impyerno pa. Nandiyan pa ba kayo? Ang dami lang kinagagalitan sa politika, pero mas masao lang kalagayan na pa impyerno pa. Sabi ng Biblia, and they took them and Elijah brought them down to the brook Kishon and slew them there. Imagine, yung instruction, sinunod na nila. Kaya ngayong anniversary, huwag kang didiskarte ng sarili mo. May instruction ang preacher nyo. Ang kumikilala sa Diyos, nakikinig sa instruction ng lingkod ng Diyos. Hindi, ito gusto ko kasi mas preacher. Mas maganda ito. Sumunod ka. Yan ang revive. Pag ikay may sariling diskarte, ikaw ay backslider. Ayan, nawala na. And the people answered him not a word. Amen? Amen! Tama ba? Amen! Lastly, the intercession was made. The intercession was made. Look at this, mga kapatid. And Elijah said, verse 41, unto Ahab, get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. So Ahab went up to eat, to drink, and Elijah went to the top of Carmel, and he cast himself down upon the earth, and put his face between his what? Knees. And came to pass, verse 45, in the meanwhile, that the heaven was black with clouds and wind. And there was a what? Great rain. Imagine, because of the intercession that was made of Elijah, it was also made by the people of God. In verse 39, tingnan nyo, yung wala sa kalasan 3.5 years. Nandiyan ba kayo? Nung na-revive, doon ibinigay ng Diyos yung ulan. 7 beses pa pinabalik ng hari, bumalik ka nga. Wala pa talaga. Pero nung ikapito, ayun na. Kasing laki ng kamao. Pwedeng sa malayo, parang maliit na blessing. Pero habang lumalapit, ayan na. Ano sabi ni Elijah? Ingatan mo. Sa verse number, tingnan niyo po. Verse number 44, it came to pass at the 7th time that he said, behold, there ariseth a little cloud of the sea like a man's hand, and said, go up, say unto Ahab, sabi mo kay Ahab, prepare thy chariot and get thee down, that the rain stop din na. Dati, wala silang ulan, kaya sila nabibigilan. Ngayon, abay, huwag kang mapigil sa ulan. Nung nakaraan, kapatid, nung pandemic, bawal lumabas. Kasi bawal. Amen? Pero ngayon, ayaw lumabas. Ang Kristiyano, mga kapatid, walang nagbabawal sa iyo lumabas para mag-soul winning. Amen! At huwag kang papayag na hindi ka lalabas. Amen? Somebody needs your intercession. Kailangan hindi pumunta doon. Ipakilala mo si Kristo. Dalhin mo sila sa simbahan. Amen? And imagine that blessing after the fire, after the revival, there was the rain. Amen. Gusto mo ng blessing? There shall be showers of blessing dito. Ulan. 3.5 years. Pero hindi binigay ng Diyos hanggat hindi nila naranasang bumalik sa Panginoon. Maaaring may hinihingi ka sa Diyos ngayon, pero mag-involve ka muna sa anniversary ito. Hindi ko sinasabi pagdating na anniversary na andyan na kagad. No. I'm saying, kailangan mo ng revival. Kailangan natin ng revival. Maybe the shower of blessing, mga kapatid, ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba. Somebody needs that. Imagine, 3.5 years, marami nang namatay. Namatay lahat ng kalang halaman. Halos namatay lahat ng kalang mga alaga. Halos namamayat na sila. But because of a revived Elijah, a revived people of God, imagine yung mga dating walang mainom, walang makain, nakakakain na. Because there was a rain. Kapatid, ang kailangan natin ngayon ay revival. The power of revival rests on the Word of God. And it should be placed in our hearts. Maraming maaabot na kaluluwa sa lugar na ito. Kung kahit isa lang dito eh. Imagine sila lang na, pamilya, isa lang sila, isang pamilya. Ilan kayo ngayon dito? Ilan kayo ngayon dito? Lagi sinasabi Dr. Rendon, sabi niya, ang isang pamilya nakakabili ng bahay at lupa.
Ilan kayo ngayon dito? Pag-revive kayo, hindi lang anniversary magiging matagumpay. Pati property ninyo magkakaroon kayo. Mas malaking lugar, mas maraming tao makakapakinig ng Ebanghelyo. Marami pang mga kagaya mo. Brother, pangalan mo? Dave. Papayag ba kayo? Puro ang member ninyo dito, puro kagaya niya, amen? Ano sabi? The meat? Ano? The legend? Oo, bihira, no? Ilang tatay pa ang kagaya ng mga tatay dito? Mga kapatid, pag revive ka, sigurado. Balang araw, may property na rin kayo. Mas maraming kaluluwa pang maliligtas. At sigurado naka-aircon na rin kayo. So, sana imbitahin nyo rin kami pag aircon na kayo. Amen? Oh, revive. Amen? The power of revival. This coming anniversary. Kapatid, lugi ka pag hindi ka revive. Sigurado bukas, ang araw bukas, Biyernes, yung revive, gagawa ng paraan para makasama sa area. Yung revive, masaya yan. Hindi alintana ang init, hindi alintana ang pagod, at lagi magtatanong, ano pa ang kailangan? Hindi yung hinahanap ka at ikaw ay hindi matagpuan. Power of revival. Isa lang. Amen? Buka, mamaya, uwi na kami. Praise the Lord. Pero kayo matitira. Walang espesyal sa atin. Ang espesyal yung kapangyarihan ng Diyos. Yun ang magandang aranasan natin.